Hello guys, welcome to my vlog and this is Canada. Grabe, may pasabog naman ang Canada. 380,000 na lang ang tatanggapin every year simula 2026. Kung ano yan, wag alis. At yun na nga. So kung napapansin nyo, nakapantulog na ako. At since kababasa ko nga lang siya ngayon lang at mainit-init pa, kaninang umaga lang nilabas itong budget para sa immigration plan na to para sa 2026. Huwag mo nang kabahan. Kasi open pa rin naman ang Canada. Pero mas strategic na ngayon. Focus na sila sa skilled worker, family sponsorship, at syempre yung mga marunong mag-French. Bonjour! Diba yung sinabi ko nga sa inyo last time na vlog ko tungkol sa French. So tamang-tama yun. Panoorin nyo rin yun. Ibig sabihin, kung may skill ka rather, at ready ka mag-settle sa mga rural areas, may pag-asa pa. Pero, take note, kung temporary worker or student, tighter rules. So, kung gusto nila ngayon, quality over quantity. Okay, so ito yung quick breakdown nung nilabas nga kaninang umaga. First, yung economic class. Mga skilled worker, caregivers, at PNP nominees, nasa 240,000 slots per year. Next is family reunification, mga spouse to, mga parents at kids, which is around 80,000. Refugees and humanitarian is around 55,000. At syempre, yung kagaya nga ng kaninang sinabi ko, yung French-speaking outside or French-speaking immigrants outside Quebec is 9% to 10.5 by 2020. I'm sorry. Again, mga 9% hanggang 10.5% by 2028. So, kung marunong kang mag-French, tara na. Or, simulan mo na yan kasi hanggang 2028 pa yan. So, anong meaning nito? Simple lang. Canada wants skilled, ready, and stable immigrants. Hindi na pwede yung bara-bara lang. Yung parang punta ko dito, sige, pagpunta ko dyan, turista ko. Pagpunta ko pala dito, turista ko, dyan ako maghahanap ng trabaho. Hindi ganon. Dapat strategic ka na ngayon. Mag-integrate ka, may plano, at willing tumira sa kahit anong province or sa kahit rural provinces. Yung rural, ibig sabihin yung hindi pa masyadong matataong lugar ng Canada. At kung temporary foreign worker ka, student or caregiver, hindi naman ibig sabihin end of the line. Pero kailangan mong, again, maging strategic. Ang direksyon ngayon, mas konti ang temporary, mas priority yung magiging permanent. Ito na ang mga chance, kung skilled worker ka, mas malaki ang chance mo kung mag-i-express entry ka or kung hahanap ka ng pathway para sa provincial nominee program. Kanina pa ako hindi nakatingin sa camera, sorry naman. Okay, again, kung skilled worker ka, chance mo na to para sa express entry or provincial nominee program. Pero again, huwag kang humanap ng trabaho sa mga city kagaya ng Toronto or Vancouver. As much as possible, focus sa Manitoba, Saskatchewan, or New Brunswick. Kasi dyan madalas maraming naghahanap ng empleyado. Yung unemployment rate dyan, hindi pa ganun kataas. At bago ka makahanap ng trabaho dyan, syempre kailangan mong i-update yung resume mo, kumuha ng IELTS,
at mag-French. Kumuha ng TEF or TCF. Pero kung temporary foreign worker ka or student ka, hindi naman ibig sabihin niya na wala ka ng pag-asa. Again, kinontian lang yung slot. Pero hindi sinabing wala. May sinabi pa nga dyan sa update na yan na 33,000 worker per year ang expected maging permanent. So, may pinaplano sila ngayon na transition na madali ang transition ng mga temporary resident to PR. So, antay-antay lang. And going back to family reunification, steady pa rin. Kung may asawa or anak ka na PR citizen, may chance ka pa rin. Pero hindi siya ganun kalaki masyado. Hindi ganun kalaki na yung allotment, kagaya ng mga nakaraang taon. Kasi nga, kinukonti, mas nagfo-focus sila ngayon sa economic growth or kung sino yung mas makakatulong sa ekonomiya ng Canada ngayon. So, sa refugees, Canada still welcomes, pero mas targeted na, meaning may specific humanitarian priorities. Kung ano man yan, you can always check the IRCC website para dun sa mga specific na information about this update. So, ano bang keyword talaga ngayon? Stabilize. So, after years of record immigration, gusto nilang mag-focus sa integration. Meaning, gusto lahat ng pumapasok ay maayos ang tirahan, trabaho, at support system. So, yes, open pa rin si Canada, pero mas smart at strategic na ang approach nila. So, ayan mga kabayan, 380,000 per year, pero kung prepared ka, isa ka pa rin sa 380,000 na yan. Wag mawawala ng pag-asa. Laging manalangin, laging magtiwala sa Diyos na kaya mo ring makapunta rito gamit ang pathway na gugustuhin mo or na ipupurso mo dito pagdating sa na pupursuhin mo para makarating lang rito sa Canada. So, kung gusto mo ng update like this, you can always like, share, and subscribe on my channel and click on the bell icon for future updates on my upcoming videos. At, i-comment sa baba, i-comment sa baba kung anong pathway nais mong gamitin para makarating dito sa Canada. Malay mo makatulong ako. By the way, I am Zagen, an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia. At laging tatandaan, hindi kailangan ng maraming pera basta may peace of mind.